Bukas, eleksyon mga kababayan sa barangay. And after election, undas na po. Tawag dito sa amin, Todos Los Santos. Pero hindi natin maintindihan mga kababayan, yung siniselebrate na mga tao, Halloween, witches, yung mga katatakutan. Di ba? Kala ko ba, yung mga santo at santa, yung dapat na inaalala natin, pinasok ng demonyo. Yan ang masaklap mga kababayan, the deception of the devil. Tingnan ninyo ito, mga kababayan, yung balita sa Tribune. Sabi diyan, witches, devil scare you straight in the indigenous Nicaragua Festival. Kahit dito po sa atin, yung mga katatakutan, yun makikita natin sa paligid, lalo sa mga malls. Yung dekorasyon po, hindi man yung mga saints, celebration of saints, kundi satanic activities. But before ko mga kababayan, before natin ibigay sa inyo itong balita na ginawang entertainment na mga magulang, entertainment na mga anak, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito po yung mga balita ngayon kasi papasok tayo sa Todos Los Santos. Pero yung makikita natin, di man po mga saints, kundi mga demonyo. Kahit sa mga barangay, ito yung pauso. Sabi diyan sa balita, thousands of people dressed in terrifying characters from fables and legends have taken to the streets in Nicaraguan festival, heavy on fright. Matindi po. People with masks pose for a picture during the annual Los Aquisotes Festival in the indigenous neighborhood of Monimbo in Masaya, Nicaragua. Thousands of people dressed as terrifying characters from legends took to the streets of Masaya, south of Managua, on Friday for the festival of Los Aquisotes, famous for the masks made by artisans from the indigenous neighborhood of Manimbo. Ganon katindi po ang deception ng Diablo. Pati dito po sa atin, yun ang ginagawa. Sabi dyan po, music for the event in the town south of Managua is cool in its own right. Hypnotizing soundtrack of drums, cymbals, trumpets, trombones, and tubas. Our grandfathers and grandmothers did this to instill fear in future generations so that they would do the right thing, sabi po ni William Guerrero. Kita ninyo? Yun daw ang tama sa kanila. Tama po yung prophecy, sabi sa Isaiah chapter 5, verse 20. Yung masama, tatawagin nilang mabuti, yung mabuti, masama. Yan po, sabi diyan, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Sabi ko sa inyo, magiging baliktad na po yung pananaw ng mga tao ngayon. Sakto pa? Sabi po dyan, so that they would do the right thing, sabi ni William Guerrero, deck out in a red devil's mask, told the agents France Press. The festival is held on the last Friday of each October. So yung mga witches na po, mga kababayan yung siniselebrate nila. And not anymore the saints, kundi Devil's Festival po. Hindi na po nila tinatago. Talagang tinawag na nila witches, devil scare you straight in the indigenous Nicaragua Festival. Talagang ganun. Wala na pong tago-tago, lantara na po ngayon.
May nakasalubong akong nanay, proud na proud po yung anak niya may sungay. Yung sungay, mga kababayan, na umiilaw-ilaw pa. Proud na proud. Nakasalubong namin ni Mrs. doon sa, sa mall. Pumasok kami sa hospital. Yung mga staff, mga kababayan, ng hospital, may Halloween celebration. Yung mga participants, yung kanilang mga anak, nagpakadamit demonyo. Ganon, mga kababayan, nagpaparada doon sa sa harap ng hospital para entertain yung mga may sakit. Ganon katindi, mga kababayan, ang deception ng diablo. Yung mga tindahan din po, ganon din yung decoration nila. Halloween. Tapos ang karatula nila may nakalagay, Happy Halloween. Sabi dyan, characters include a black devil with enormous horns and a witch of the volcano, another traditional character. The Nagwa or haunted cart travels through town at night making a clamorous noise. Driving it dressed in a white tunic and carrying his signature sight in the figure of death. Ganon, mga kababayan, katindi. Naging entertainment na po ng mga kabataan ngayon yung mga demonyo. Di ba? Ngayon, para po matauhan tayo, kailangan malaman natin ano ba yung sinasabi ng ng isang dating satanist, mga kababayan, para po tayo ay magising. Kung ginagawa ninyong entertainment po, yung mga demonyo, with this testimony galing sa isang satanist, baka sa susunod na mga taon o ngayon mismo magising kayo. Kasi, di ba, pasalubong tayo sa tinatawag na Halloween. Pero yung original na tawag niyan, Undas, All Souls Day, All Saints Day. So we have to learn from a satanist. Yan po, ex-satanist siya, si John Ramirez. Sabi ni John Ramirez, nag-warning siya po. Ex-satanist John Ramirez warns of the dangers of celebrating Halloween. It's like Anya having a one-night stand with the devil while why would you want to cheat on Jesus, sabi po niya. You don't see Satanists coming to church one night a year to cheat on the devil. No way, sabi po niya, mga kababayan. So ano ba si John Ramirez? So sabi John Ramirez was once one of the highest ranking warlocks. Yung equivalent po ng witch, di ba yung mga witches po? Mga babae yon. Yung warlocks, mga kababayan, lalaking witch. Until Jesus saved his life, his friends called him Lucifer's son because Satan himself would visit him regularly in his bedroom to talk about strategies for destroying people's lives. Matindi po. Pinoses mismo siya ni Satanas. Kaya kayo po, you'll be playing with Satan, with the devil. Kung yung mga anak ninyo, dinidress ninyong sa Halloween, nakikipaglaro sila kay Satanas. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi po ako may sabi niyan. Sabi ng testimony mismo ni John Ramirez. Kasi siya po, pinoses ng diablo mismo. So sabi diyan, one night John had a near-death experience where he found himself in hell. But Jesus showed up himself and gave him one last chance to come to Christ. John took the chance and never looked back. Ramirez came back from near-death experience and destroyed $100,000 worth of satanic paraphernalia in his New York home. Butit na nagising siya, mga kababayan. Naligtas yung kanyang kaluluwa. And was then tormented for 30 days by his past demons.
But it did not stop him from living his new life for Christ. Today, he is a pastor, evangelist, and best-selling Christian author, and he warns the church of the dangers and realities of spiritual warfare. So sabi niya, the only harvest we should celebrate is the harvest of souls. Sabi ni Ramirez, Jesus Christ anya is your answer. It's a relationship with God. Make peace with God. Pray. Prayer works. The power of Satan is limited. It's a hoax. And the power of Jesus is limitless. It brings you to a place of knowing your purpose and destiny of you, of who you really are created to be. Ganon mga kababayan. Kaya huwag ninyong ayaan po yung inyong mga anak na ngayong undas, imbes na pumunta sa simbahan para manalangin, ayun, nandun sa Halloween party. Tama pa? Siguradong yun po, maraming guilty sa mga nanonood sa atin ngayon kasi nadisig ng Diablo. Kasi po, ang Diablo talagang ganon. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So, kala ninyo entertainment lang o kwento-kwento lang anya? Man na niya totoong may demonyo. Diba? Yung mga demonyo anya, yung mga taong gumagawa ng masama, yun anya yung mga demonyo. Hindi po ganon. Yung mga taong gumagawa ng masama, nadisibyo ng demonyo. Pero may talagang separadong demonyo po. Ang mundo po ay kontrolado ng Diablo. Ang tawag nga mga kababayan sa Bible niyan, the God of this world. So ang Diyos ng mundo, si Satanas po. Alam ba ninyong ganun yon? Kaya nga po, ang akala ng mga tao, yung Halloween characters, mga kwento-kwento man lang niya yan, mga alamat, folktale, legends. Tulad nito, mga kwento-kwento man lang anya yan. Ang hindi nila alam, deception ng Diablo pala siya. Di ba? Galing mismo kay John Ramirez, ex-satanist, na pinoses mismo ng demonyo. Tinorture siya, mga kababayan. Butit na ligtas. So, wag ninyo pong ayaan, mga kababayan ko, mga nanonood sa atin dito, na yung mga anak ninyo nakikipaglaro sa mga demonyo. Tama pa? Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Ayan po, Anti-aging po siya, mga kababayan. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ngayon, sa mga taga rito po sa aming lalawigan at saka yung mga nasa abroad na may family po dito na mahilig po mag-gym, Colossal Fitness Gym po. Ayan po, mga kababayan, yung grand launching namin. Grand launching ng aming Colossal Fitness Gym. Di ba? Ang ganda-ganda. Ayun. Ayan po, mga kababayan. Beautiful gym. Maluwang siya, mga kababayan. Napakagandang gym. Iyan yung event namin last week po. Di ba? Maraming salamat doon sa mga, yung roof deck po, yan ang cardio extension ng aming cardio area. Ayun.
Yan po, napakaganda ng building namin, mga kababayan. At top, third floor ng Security Bank building, Lanco Business Park, Legazpi City. Ayan po. Lagi nang matao doon. Ayan po yung mga bisita namin. Si Asik, Beth De Leon ng DILG. Yan po ang full view ng Colossal Fitness Gym, yung building po. Napakaganda. Yan yung loob. Di ba? Napakaganda po, mga kababayan. Maraming nag-enroll po. Yan ang office namin po. Di ba? Mura lang po, mga kababayan, yung monthly. Yung membership po, 800 pesos per month sa regular customer. Sa mga estudyante, may discount po. 700 pesos per month lang po. Sa walk-in clients, halimbawa isahan lang po, 100 pesos. Ayas, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.